afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ito yung karugtong ng video kanina, no, dyan sa taas or sa baba ng playlist natin, no, kasi mapapahaba yung video, sineparate ko na lang. So about ito doon sa tissue culture na mga marami, di ba, yung nakabote dito, natatandaan nyo at yung mga bote na yun nandun pa, hindi pa na ililigpit lahat. Ayun, di ba, dami pa yan. At ito pa pala, hindi, may ibaba na yata iba. But anyway, ito yung mga halaman natin na nasa bote nung nakaraan na inilipat na natin sa medium, nasandamakmak yung sphagnum moss. Ang naging problema, ito tandaan nyo na to, dun sa mga bumibili ng mga nasa bote rin tulad ko, tissue cultured plant, ito pala, para hindi rin kayo magaya sa akin, pero at least natuto rin ako. So, ang tissue cultured plant, no, nakatanim yan sa agar medium or similar medium na pang tissue culture nga, no, MS medium at kung ano-ano pa. At ito ay nasa is very sterile, no, or aseptic na environment. Ibig sabihin walang bacteria, virus at kung ano-anong mga makakasama sa kanila. Kasi kung meron, ilang oras or araw lang makikita mo na. At ay hindi yun pinapayagan na isama-sama sa isang lalagyan kung nasa laboratorio kasi magkakaroon ng pagkakahawa. Pero ngayon, dahil nga naibigay na sa atin to, na nandito na sa growing area natin, halimbawa nakabili na kayo, so wag nyo nang patagalin. Kung patatagalin nyo man, no, maximum of 1 week, isang linggo, itong araw more or less, no? Kasi bakit? Kasi kung patatagalin nyo, tulad ng ginawa ko na more than a month, kung pinatagal dito sa growing area, hindi naman to laboratorio, wala naman akong HEPA filter at kung anumang nagawa, no, para mapanatili kung aseptic pa rin, no, yung nasa mga bote. Nagkaroon ng contamination after a month or so. Kaya ang ginawa natin, di ba, naglipat tayo ng marami. No, hindi ko alam kung na-i-upload ko na or i-upload ko pa lang, pero sa time na to, eto na nga, no, mula doon sa pagkakatanim sa tumpok-tumpok na yun na puno ng sphagnum moss, hiniwalay ko na sila isa-isa per plant, no. At eto na yung nangyari after 3 days. Ayan. So sa awa ng Diyos, halos positibo naman at wala akong nakikitang yung tulad nung bago ko siya ilipat, nangitim root rot, no? Kaya mahirap rin talaga ang kalaban natin dyan lalo sa baguhan or sa kahit sa tulad ko na medyo matagal-tagal na root rot. Kasi pag root rot, ganda-ganda ng plant sa labas, pero yung ugat nabubulok na katakot. So ganun nangyari. Nung nakakita ako ng pagkabulok, hinayaan ko lang, sabi ko, ganun talaga. Dito nga sa isa kong tissue culture plant, nangyayari yun, no? Na nabubulok rin kasi may mga contamination sa biyahe, no? Nangyayari yun. So pakita ko sa inyo. So dito sa tissue culture plant na to, karoon ng pagkabulok yan. So sabi ko isang lang naman, no, isang garapon at pinramis nung nagbenta sa akin, napapalitan niya kasi dahil doon siya nangyari, no. Pero dito sa case na to, kumbaga naibawi ko yung ibang plants. So isa or dalawa lang yung naging problema, pero doon sa isa, kasi ito halos pagkarating acclimate within that day, naitanim ko rin agad. Pero doon nga sa mga plants natin dito, naabot ng 1 buwan. Bakit 1 buwan? Una inisip ko dahil may maliliit pa, no, ay okay, gusto kong palakihin muna. Kasi pinrami sa akin nung nagbenta sa akin 30 to 80 plantlets per bottle. Pero may nakita ako na wala pang 10 yung iba naman sobrang liliit pa para ilipat. Siguro na nila, hindi nila masyado nakita. No, so ang ginawa ko, pinatagal ko muna at nakumuha nga tayo ng mga ilang piraso para buksan.
Pero hindi ko rin binuksan agad, no? So, sa madaling salita, tumagal na tumagal. Hanggat dumating sa time na nagkaroon ng contamination. At napilitan tayo itanim lahat, no? At labas lahat ito. At nung nilabas ko na, hindi ko nahugasan ng maayos. Tinaktak ko lang. No? Pagkataktak, tanim. Kasi, pero nyo, nasa around 80 bottles yon. So, madugo, no? Ang dami, masakit sa likod. Kaya hindi ko na hinugasan. Sabi ko, hugasan ko pa to, magtatanggalin yung ibang plants. Yung 80 plants na yun, magiging yung doble, triple, or 10 times na mas marami. Kasi pagka nagkagutay-gutayan, alam nyo na yung magiging, mangyayari sa inyo, no? Kaya in time na yun, may pasok ako, kaya minabilis ko yung pagtatanim. Sa pagmamadali ko, anong nangyari, yung nagkaroon ng contamination, tumuloy nung nailabas ko na. Na-contaminate sila ng diretso. No? Dahil may agar pa, may makakain pa yung bacteria, at kung anumang klase ng peste yung nangyari, aerobacteria yun malamang, or fungus. So kinain yung naubos na siguro yung agar, or dumami sila ng gusto, kinain pati yung root system ng mga plants. At more or less 10 yung nadali. At nakapag-repot pa tayo, ngunit hindi maganda yung naging lagay ng mga plants. Kaya naisip ko, okay, wala na akong pasok, why not? No, yung natitira, ang ginawa namin ng mag-asawa, nung una ko lang, no, hinugasan, tapos nagtanim. Nung nagtanim na ako, sabi ng wife ko, ilan na natapos mong tray? Sabi ko, ito pa lang, no, parang ganito pa lang yun, ito pa lang yung nagagawa ko. Sabi, ay, ka pa dyan, yan pa lang nagagawa mo. Sabi ko, hinugasan ko ng gusto na na-contaminate, no. Tapos sabay na kami nagtanim. Isang tray na ako noon, no, nung siya naman nakakalahati na. So, isang araw, biruin nyo, isang tray lang yung natapos niya. Napakasipag ng misis ko, di ba? Kung napapanood nyo itong mga video na to, siya yung nagpo-propagate ng mga sphagnums. Kaya alam nyo na magaling talaga siya sa maliliit na propagation ng masisinsin. Pero sa dami ng plants, isa lang yung natapos niya. Ako, isa at kalahati, or 1/4. Inabot pala ako ng almost 11 o'clock ng gabi sa pagtatanim. Tapos marami pa natira. Tapos kinabukasan, maaga siya nagising, ako ulit nagising, natapos niya to. At nung nag-uumpisa niya na to, ako na nagtapos. No, hindi ko na rin tinapos ng masinsin. No, kaya ganyan na nangyari dito sa last tray, no. Mekos na lang yung nangyari kasi ang liliit na niyan. No, so ay, grabe. Kapagod, no? Kapagod talaga mag-repot na sobrang dami. Kaya, kung ako sa inyo, no, pagka kayo ay nakabili ng tissue culture plant, no, nasa bote pa. Kung hindi nyo naman eksperimentuhan at kung may time kayo, i-repot nyo agad within that day na na-receive nyo. No, kasi kung patatagalin nyo pa yan, magkakaroon ng time na magkakaroon ng contamination. Buti kung maagapan nyo. No, okay lang yun kasi darating na tayo, malalaki pa yun sa bote, di ba? Ay nang iniisip nyo tulad ko dati. Pero kung maitabi nyo yan at yung pala nagumpisa na yung contamination at maliit kayo ng check dun sa bote, tapos ilang araw na pala na-contaminate yan, yung marami na yon, no? Hindi nyo makakukuha, no? Kumbaga masasayang. So mas maganda, mas safe na itanim nyo agad within that day na marireceive nyo. O, tignan nyo yun, kahit na bumalentong galing sa Mindanao yung bote na yun, no, ay itanim pa rin natin. Kasi sinend ko nga doon sa ibang kaibigan ko na nagtitissue culture trend. Actually, yung mga nagturo sa akin dati. Sabi ko, tignan nyo tong plants na na-receive ko. Sabi niya, sir, parang salad na yan. Bale-balentong, bilog na yung halaman sa loob. Tapos yung medium wala na, durug-durug na, no? At bumilog na rin doon sa plants. Sabi ko, sa tingin mo, anong mangyayari yan? Wala na yan, sir, hindi na pwede, patay na yan. Sabi ko, alam mo ba, ngayon, no, may mga new growth na yan. At sinend ko yung picture. Sir, nabuhay mo pa? Sabi ko, sa awa ng Diyos, no? So, hinugasan ko yon, tapos tinanim. Although may nagkaroon ng contamination sa pagkakakwento ko, pero
ngayon, napakaganda na nila. No, hindi mo na akalain na galing sa bote na nagkabale-balento. So, kaya sabi ko, no, I therefore conclude, sabi nga, di ba, sa laboratory, sa science school. So, na kailangan ano mo na agad, i-transfer mo na agad sa paso niya. Tingnan nyo. Diyan nalalaki yan. Hindi na palaki sa bote. Kaya nasa inyo na. Unless may laboratorio rin kayo na aseptic. Ilagay nyo na. So, hindi ko pa binibenta to sa Shopee kasi hindi ko pa naitatanggal isa-isa. May bumili, kaya nakapagbenta ako ng nakatanggal na. Parang ganito. Pero eto, syempre, hindi ko naman mabibenta to ng one plant kasi sa totoo lang, it's more than 10 plants to. No? Maliliit lang yung iba, kaya hindi nyo masyadong kita. Pero kung may mga gustong bumili ng kumpol na ganyan, sabi lang kayo, hindi nga lang mura, di ba? So, pero may promo tayo ngayon. Buy one, take one. No? So, message lang kayo kung interested kayo sa ibang mga plants na hindi pa listed. Oh. Ilalagay natin. So, yun. Review tayo. Ano nga dapat matutunan nyo dito sa video na to? So, pagka nagkaroon kayo ng plants, no? Tissue cultured man ito or hindi, buksan nyo na agad. At i-acclimate. No? Mahalaga yon. At always check for any contamination dahil ang contamination hindi lang nakikita yan sa tissue culture. So, nakikita rin yan sa mga plants na outdoor grown. Ring contamination ng algae or infestation ng peste. No? So, hindi naman maiwasan yan minsan dahil ako, nakakabili rin ako ng mga plants na may peste. May ginagawa na lang tayo. So, pwede kayong bumili ng systemic pesticides at ilagay yun sa inyong mga plants. Kung nakikita nyo dito, may mga pula-pula yan. Para yan sa peste. No? Pagka nakikita nyo na dati ang ganda-ganda ng plants nyo tapos hindi na lumalaki, hindi naman dormant, di ba? Tapos yung dahon may mga sira-sira. Maaring may peste yon, no? Kaya mahalaga rin na hindi tinatabi yung mga plants sa ibang mga non-carnivorous plant na hindi healthy, di ba? Kasi maaring doon manggaling yung mga infestation nila. So kung nagtatanong kayo, anong ginagamit nyo, sir, na systemic pesticides, no? So ito yun. Hindi ko lang matandaan anong pangalan na ito sa English, pero ito yun. May ano po, plug ng pirata. So ito yun. Tapin nyo na lang kasi galing sa Thailand ito. Nakalimutan ko yung name niya. Ayan. Mas marunong ka ba kayo magbasa ng sa Thailand? Thai language yan. At yan yung itsura niyan. Ayan. So, alam yan ng mga nagka-campus. Wala kasing English puro mas mura kasi yan kaysa dun sa yung English. Yung lalagyan. Parehas lang kasi laman yan. No? So, ito yung binili ko. 1 kilo to. Binibenta ko to dati. Pero masyado kong mura na ibenta kaya lugi ako. Kaya hindi ko na muna nilagay. Kung gagamitin ko na lang. So, ayan. So, ayun, no, pagka meron kayong mga plants na make sure na acclimate nyo. Marami tayong video about acclimation, no? We start with acclimation ay pagsasanay doon sa isang halaman, no? Mula sa isang environment na nakasanayan niya na papunta doon sa bagong environment ay ilalagay mo siya, no? So, parang halimbawa kung nakatira ka sa Mountain Province or sa Baguio, sa Tagaytay, tapos bigla kang nag-aaral sa halimbawa sa Manila, no? Nag-boarding house ka doon. Alam mo na hindi ganun kalamig sa lugar na yon. So parang nasa sauna, mainit. So tulad ng halaman or tulad ng tao, yung halaman kailangan rin masanay sa bago niyang environment. So wag niyong bibiglain. So, para patuloy siyang gumanda, no? At I'm sure, no, pag na-acclimate nyo na maayos yan, baka mas gumanda pa. No, may ganito kasing
Hindi naman to ano, na-observe ko lang ha, ito siguro sa lahat ng video ko ngayon yun lang to maririnig, pero I think na-realize nyo rin yun, no? Lalo na dun sa matagal na nag-aalaga. Pero kung baguhan ka pa na nag-aalaga, plus sa'yo to, advantage mo to. So ito, makinig kayo. Alam nyo ba kung may mga plants na binibenta na let's say maliit, no, at ayaw na daw lumaki, try nyo bilhin, lalo na kung mura lang, di ba? At talagaan nyo to sa growing area nyo, at I'm sure lalaki yun doon sa lugar nyo. No, may mga bumili sa akin, no, ng mga seedling size, no. Hindi na naman seedling yun actually, mga matured plants yun, pero ang liliit. Tapos nag-send sa akin ng picture ng plants na nabili sa akin, no. Baka nanonood dito yan si sir. Sabi ko sana all, no. Sinend niya yung picture ng B52 ko. B52 ko dito. Liit. na ano ko na dito. Na fertilizer ko na to. Na low light dormancy ko na rin to. Pero ay lumaki. Tingnan nyo Tingnan nyo si B52 dito. Ganda naman siya. Alang cute. Ang liit. Diba? Tapos nung binenta ko sa kanya, ang previous ko lang na ibenta sa kanya yun. Kung hindi man, ibenta ko sa kanya na maliit, no? Pinakita niya sa akin kahapon lang, kagabi. Sir, pakita ko sa iyo update ko, no? Pumunta lang, takot siya dati mag-repat, no? Pero ngayon, no? Excited siya mag-share ng kanyang update sa kanyang nabili sa akin. At pinakita niya yung Black Star niya, tsaka B52. Yung Black Star niya, yung akin, tingnan nyo, dormant ngayon. Although malaki. Pero yung Black Star niya, upright. Tapos malalaki. B52 niya. You know, parang ganito kalaki o mas malaki pa dito. So, at kitang-kita mo yung B52 na traits na ang laki. Tapos medyo nag-upright ng time na yun. Na-imagine nyo. Mapula, nag-upright. Ganda. Sa mga beginner, madalas yung makita ganung picture. Alam niyo kung bakit? Kasi binapractice nila yung basic na way na pag-aalaga. Hindi tulad dun sa matatagal na tulad ko. Kung ano lang yung nandito, ayun na lang ginagawa namin. No? Hindi na namin halos binapractice yung basic. No? Pag sa patubig, hindi na namin mini-measure yung TDS meter. Hindi namin tinitest yung total dissolved solid, no? Pagpapaaraw, syempre kung anong available, ayun yung gagawin namin dito. Pagdating sa ayun na lang rin, no, sa humidity and temperature. No, kumbaga, parang nananawa yung halaman sa ganong situation. Samantalang sa iba siguro ito yung dahilan kung bakit nangyayari yan. Yung biglang laki sa iba. Sa ibang bansa kasi merong tinatawag yung cycle, 'di ba? Yung season, no, may winter, may summer, ganon. Dito sa atin kasi, 'di ba, tag-ulan, tag-ulan, tsaka 'di ba? Sunny. Yung maaraw lang summer and rainy season, ganon. No, so kaya pag nabibiyahe sila tapos naalagaan sa mas magandang environment, biglang laki, no. So hindi lang isang beses 'to nangyari, kaya sa tingin ko merong eureka moment dun sa sa pangyayari na yun na napakahalaga, no, na maunawaan ninyo at lalo na manawaan ko, no, para mapalaki rin natin yung mga plants dito na iba nang liliit pa. Iniisip ko ngayon, ano kaya pagbaliktarin ko yung mga plants doon, ilagay ko naman dito, no, dito sa space na to. Diba? Ano kaya yung magiging reaction niya? Tapos pagka dumami na yung leaves, no, tsaka ko ililipat into full sun, no? Baka may magandang maging result, no? Pwede natin gawin yun sa mga susunod na video. Pero, no? At, no? Itong video na to, sana may natutunan tayo about acclimation at sa mga iba pang mga tips, no, sa pag-aalaga ng carnivorous plant, no. So sana nasa mabuti kayong kalagayan, iwasan ang pagkain ng chichirya, maraming UTI ngayon, no, at ganun din sa mga processed food. Kahit na busy kayo, make sure na magluto kayo ng mga pagkain na healthy, no. Hindi naman yung
sabihin ko sa inyo walang lasa, pero yung masarap na healthy food. No, kasi, di ba, mahirap magkasakit. No, at walang mag-aalaga sa plants natin. Ayan. So, inom kayo ng maraming tubig. Ayan, paaraw kayo kahit pa paano. Exercise. So, yun lang. God bless and bye-bye.